Ang karugtong ng nakaraan. Samantala kasalukuyan nag-iinyuman ang mga nagtratrabaho sa kumpanya na nasa stocks market. May gusto sana ko sabihin. Sabi ng isang lalaki, sige sabihin mo na kung ano yun. Bakit ba nagkagulo? Tanong ng isang lalaki, habang nang sizzling ito ng soju. Ang mga full margin account na may mahabang panahon ng pamumuhunan ay na-liquidate ngayon. Sabi muli ng isang lalaki. Ano? Gulat na sabi ng isang lalaki, na ibenta na sila para sa Canadian dollars at yen ang profit sa transaksyon. Sa halagang higit 3 trilyon. Sabi ng lalaki, ha? 3 trilyon. Pasiga na sabi ng dalawang lalaki. Teka nag-invest ba sila sa fixed margin? Sabi ng isang lalaki, sila ba ay isang institusyonal na namumuhunan? Sabi ng isa pang lalaki, isa sa dalawa sa tingin ko pareho lang. Ang rate ng pagbabalik ay 970%. Sabi ng lalaking may salamin. 970%. Sagot ng dalawang lalaki, wow. Dapat sila mga hod ng currency exchange. Mababaliw ang mga bagay kapag naiulat ito. Hindi ito kaguluhan, ito ay kapanganakan ng isang superstar. At itong kita sa foreign currency ay $3 billion. Habang nag-uusap ng pasiga ang mga lalaki ay napatingin ang mga tao na nasa katabi nilang lamesa, at hindi nito namalayan na lumapit ang isang lalaki, ang kanilang team leader. At pag-alit itong nagsalita, ano ba sa tingin nyo, ang ginagawa ninyo? Nagulat ang mga lalaki, baliw ba kayo? Nakalimutan nyo ba na sikreto ang rate of return ng customer? Pasiga na sabi ng kanilang team leader. Kung ang impormasyon ay nalikt at nalaman ito ng customer. Katapusan na ng buhay natin, hindi nyo ba alam iyon? Hindi makakibo ang mga lalaki. Ang mga kumpanya ng seguridad ay lahat ay may tumatalon sa future market. Ang araw kung kailan nag-leak ang impormasyon, ay ang araw na ang lahat ay mamatay sa aking mga kamay got it. Lahat ng bagay sa kwartong ito ay hindi maaaring i-leak, opo, sagot ng isang lalaki. Pero team leader, ikaw po ang pinakamaingay. Sabi pa ng isang lalaki. Samantala sa opisina ng lore, ano? Isang background check. Bakit naman may natitira pa bang gangster sa inyong mga kapitbahay? Sabi ng attorney ng ating bida, hindi yun. Please paki-background check ang mama ko. Sabi ng ating bida, ano? Ang mother mo. Gulat na sabi ng attorney, hindi ka maaaring maging, hindi na ituloy ang sinabi ng kanyang abogado. Pinutol ng ating bida ang sinasabi ng abogado, hindi naman ganon. Sagot ng ating bida, then ano bang impormasyon ang gusto mong malaman? Tanong ng abogado, gusto kong alamin mo ang tungkol sa pamilya ng aking ina. Ang task na tulad nito ay isang piraso ng cake para sa iyo, attorney, sagot ng ating bida. Napatingin ang abogado sa ating bida at bamulong ito, pamilya ng kanyang ina, kailan mo naman kailangan ang mga ito? Sabi ng abogado, sa lalong madaling panahon, sagot ng ating bida, kanyang mga kamag-anak sa ina. Ano bang balak niya this time? Bulong ng abogado, haha. Naintindihan ko, at kung hindi ikaw, hindi ko tatanggapin ang kahilingan mong ito. Please ipadala mo sa akin ang kanyang pangalan at registration number. Sabi ng abogado, thank you Lawyer Joe, sagot ng ating bida, lumipas ang mga araw. Sa airport, dumating ang araw na pagbisita ni Clara sa lugar ng ating bida. Daniel sigaw ni Clara habang kamakaway ito sa ating bida, hindi lingid dito ang mga lalaking humahanga sa kagandahan ng babaeng si Clara, habang nakatayo ang ating bida, nang makalapit ay bigla niyakap ni Clara ang ating bida. Paano ko ba ay describe ang pakiramdam na ito? Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, habang napatingin naman ang ibang tao at napansin sila. Sino sila? Sabi ng isang babae, mga modelo ba sila? Sabi ng isa pa, maganda ang pagsasama nila. Sabi pa ng isa babae, lahat ay mabuti para sa ngayon. Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, hindi ba mahirap makarating dito? Tanong ng ating bida kay Clara. Hindi naman, hindi ako nakatulog ng isang kindat mula kagabi, Hayes. Sabi ni Clara habang nakayakap ito sa ating bida, maya-maya ay naglakad ang mga ito. Excited ako sobra sa pagpunta ko dito sa Korea Daniel, welcome to Korea Clara sabi ng ating bida habang naglalakad ito ng nakaakbay. Parang, mas gamwapo kasi mula nung huli kitang nakita. Sabi ni Clara habang nakatingin ito sa ating bida.
Medyo tumaas lang ako ng 1.87 na metro. Pasalamat ba ako kay Kuya Nova? Sabi ng ating bida sa kanyang sarili, nang makalabas ito sa airport ay agad sumakay sa sariling sports car ng ating bida. Habang nag-drive ito ay tumayo naman si Clara at enjoy na itinaas ang kamay. Daniel, ito ay isang magandang kotse. Salamat sa pag-imbite sa aking, Daniel. Hindi sumagot ang ating bida, masaya ito na tinignan lang si Clara. Ha, Clara, hindi mo magagawa ito. Hirap na hirap akong amuyin ng pabango mo buong araw. At patuloy ito nagmaneho. Samantala sa office ng Lore, kasalukuyan naglilibang ang kanyang secretary, itinayo nito ang ballpen at muli itinumba. Saan ba siya nagpunta ngayon? Busy ba siya? Nandito siya nung isang araw, tapos nawalan na naman ulit. Sabi ng secretary ng ating bida, habang naiinip na hindi makita ang ating bida, maya-maya ay napatingin ito sa regalo na nasa isang tabi. Ano bang ginagawa mo sa labas? Hindi ba't maraming nagmumula sa financial sector? Regalo ba ito ng KR Company? Nabalitaan ko na ang gambling board ang nagpadala regalo. Ayos lang kya, Hayes, ewan ko ba? Basta huwag siyang makikipag-date sa mga babae. Anong gagawin ko? Napakalandi namang ng ugali ko. Lahat sila gwapo, pinagpawisan ito sa naisip. Dapat kong sabihin sa kanya na guguling ang bakasyon ngayon taon sa isang workshop. Some quality time para sa ating dalawa, hehe. Sabi ng kanyang secretary habang nag-iisip-isip ng kung ano-ano. Samantala sa kasalukuyan patuloy pa rin ang drive ang ating bida at nadaan sila sa tabi ng dagat. Daniel, ang Korea Expressway ay sobrang ganda. Sabi ni Clara, hangang napadaan sila sa tabing dagat. Magpahinga muna tayo. Sabi ng ating bida, sige, sagot ni Clara. Naghanap ito ng parking at nang makakita ay agad ipinark ang sasakyang. Agad bumaba si Clara at patakbong pumunta sa restaurant. Pati ang resting area ay nakakabighani. Muling sabi ng babae, oops, dahan-dahan ka lang. Sabi ng ating bida, lumingon si Clara at Daniel, nagugutom na ako. Ngumiti naman ang ating bida. Naglakad papasok sa mga kainan ang dalawa, maraming iba't iba makakain. Sabi ni Clara, nang may makita ito ay agad itong tinuro. Gusto ko yun. Saka coffee, sabi ni Clara, at agad naman ito nang umorder. At nang maka-order ay naupo sila at inumpisahan na nila kumain. Gusto mo bang subukan ng isang kagat nito? Hotdog ang tawag dito, sabi ng ating bida kay Clara. Hotdog, sabi ni Clara. Ang hotdog ay isang Korean street food, basically pancakes with filling, yum, mainit kaya hipan mo muna. Sabi ng ating bida, pagkatapos matikman ay nagturo muli ng pagkain si Clara. Daniel, gusto ko din yun. Sabi ni Clara, sige, maupo ka lang dito at intayin mo ako. Nakangiting sabi ng ating bida, mas Korean pa ang taste buds niya kaysa sa akin. Agad tumayo ang ating bida at pumunta sa pagkain na gusto ni Clara. Please pakipak nga ako ng malaking bilang regalo. Sabi ng ating bida sa tindera, maya-maya ay may napansin ito. Ha, lumingon ito at tinignan niya ang babae na nabigla rin. Taesan, sambit sa pangalan ng ating bida. Yeren Sr., sabi naman ng ating bida na nagulat din, napatulala ito at hindi makakibo, kitang-kita niya ang pagkabigla ni Yeren. Naging maayos ka na ba? Sabi ni Lee Yeren. Yes, well, troublemaker ako. Ano ba ang nangyari? Ayos lang ako. Sabi ng ating bida kay Yeren. Sabay tawa ng ating bida, nakita ko nga na maayos ka. Sabi ni Lee Yeren at bamulong ito mas lalo siyang naging gwapo. Ano ito? Bakit mo ako kinakausap ngayon? Hindi mo nga ako pinansin ng graduation mo. Bigla naisip ng ating bida ang graduation ni Yeren na kasama si Dong Song. Eto na po, sir. Sabi ng crew habang iniabot ang pina-takeout nitong pagkain. Yes, thank you. Ngumiti ito, at tumingin kay Yeren. See you next time, senior. Bigla inawat ni Lee Yeren ang ating bida. Ah, Taesan, teka lang. Maya-maya ay, Daniel, anong problema? Sabi ni Clara. Nagulat naman ang ating bida. Sino siya? Kilala mo ba siya? Sabi ni Clara. Agad naman napalingon ang ating bida. Sino siya? Kilala mo ba siya? Nabigla ang ating bida, naumid ang dila nito at kahit si Lee Yeren ay nabigla rin. Bigkas ni Lee Yeren na naumid din ang dila nito. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Nakangiting sabi ni Clara. Siya ang senior ko na matagal na namin kapitbahay. Sabi ng ating bida,
na bahagya na uutol, kapitbahay, senyor. Bulong na, sabi ng nabiglang si Lee Aaron. Hello, I'm Clara Lee, Daniel's girlfriend, sabay kindat nito. Ah, yes, my name is Lee Aaron. Sabi ng babae, ano, girlfriend niya. Bulong pa nito, ang ganda mo naman, pwede ba kita maging close friends? Sabi ni Clara nang nakangiti, napatingin naman ang ating bida at si Aaron. Sure, sa susunod na pagkikita, batiin natin ang isa't isa. Sabi ni Lee Aaron, ngumiti si Clara at tumingin sa ating bida at nagyaya na ito. Daniel, alis na tayo, gusto ko makauwi agad, okay got it. Sagot ng ating bida, ayaw ko pumayag pero, pinagmasdan ni Lee Aaron si Clara. Siya ay isang, napakakaakit-akit na babae, bulong ni Lee Aaron, then senior mauna na kami sa iyo. Column ng ating bida at bahagyang kumaway ito. Oh, okay, see you next time. Sabi ni Lee Aaron na mababakas mo ang lungkot sa mukha nito, nang makatalikod na ang dalawa. Siya, Aaron, sabi ni Clara nang lumingon ito habang nakakuyabit sa braso ng ating bida at komandat pa ito. Ah, sige, sagot ni Aaron, ano? Hindi man lang lumingon si Tae-san, bulong ni Aaron na parang disappointed ito. Shut up Aaron, you bitch, ano ba ine-expect mo? Hindi ko man lang nasabi sa kanya na nakipaghiwalay na ako sa taong iyon. Sabi ni Aaron sa sarili habang nakatanaw sa dalawa, malayo na ang dalawa ay malungkot na nakatingin ito. Samantala sa bahay ng ating bida, wow, wonderful, your house is so beautiful, sabi ni Clara, habang nakaupo sa hapagkainan, at mom, ang ganda nyo rin. Sabi ni Clara sa ina ni Tae-san. Napakaganda at kaakit-akit mo rin, Clara. Baka pagod ka na sa biyahe. Sabi ng ina ni Tae-san, maya-maya ay laminggalinga si Clara at may napansin ito isang painting. Daniel, kaninong painting yon na nandoon? Parang obra maestra, at pakiramdam ko ay naglalaman ito ng malalim na emosyon. Sabi ni Clara, painting ni Mama. Sabi ni Tae-san, wow, talaga, Mom, ikaw ang nagpainting yan. Sabi ni Clara, noong ako'y nasa universidad, nagtapos ako ng arts, nakangiti sabi ng ina ng ating bida, wow, pangarap ko rin maging artist sa isang points. Mom, ang cool mo. Sabi ni Clara na hinawakan ang kamay ng ina ni Tae-san. Siya nga pala, saan kayo nagkakilalang dalawa? Nagda-date na kayo dalawa, tama ba ako? Sabi ng kanyang ina na bahagya lang nabigla ang ating bida. We met in Hong Kong. Kaibigan po ako ni Daniel, muling komandat si Clara sa ating bida. Exactly, a good friend. Sagot ng ating bida, ganun ba? Sabi ng kanyang ina na nakatingin sa ating bida na parang nagduda ito ng pabiro. Hi, Mama, bakit ka nagkakaganyan, hindi talaga yan ang iniisip mo? Pautol-utol hinawakan ng ating bida ang kanyang ina sa magkabilang balikat, sino at may dapat ba yon soap? Maya-maya ay may dumating sa bahay. Sinong pumunta sa bahay natin, honey? Nakauwi na ako, parang nabigla naman ang ating bida, at hindi alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang ama ang biglaan pag-uwi niya sa kanilang bahay. Tae-san, tawag ng kanyang ama, anong nangyari sa iyo, kuya? Sabi ng isang kambal. Kuya, kailan ka nakarating dito? Sabi naman ng isang kambal, Papa, sumama din sa iyo ang kambal. Pauwi na kami galing bakasyon kasama si Papa. Sabi ng isang kambal, na secured na namin ng apartment bago kami pumunta dito kaya huwag kang mag-alala. Sabi naman ng isa pa, pero, at sabay na nagsalita, sino siya? Pumunta sa harapan si Clara at yumuko ito. Nice to meet you po, Papa. Nabigla si Tae-san at ang kanyang ina sa ikinilos ni Clara, napanganga ang ating bida. Kailan pa siya natutong bumati sa papa ko? At yumuko pa siya. Bulong ng ating bida, na hindi makapaniwala sa ginawa ni Clara, kahit ang kanyang ama at pati ang kambal na kapatid ay nabigla rin at napanganga. I am Daniel's friend Clara Lee, at may utang na loob po ako sa inyo. Sabi ni Clara nang nakangiti. Tae-san, tawag ng kanyang ama. Po, Papa, sagot ng ating bida. Ngayon, ay mag-usap tayo ng man-to-man, at ayokong isipin na ang nationality may isang problema sa era ng internationalization. Sabi ng kanyang ama, ano? Ano po ba ang sagot ng ating bida? Talagang aprubahan ko ang kasal na ito, nabigla ang ating bida at ay senyas ang kamay na ito. Nakakuha ba ako ng karma points? Ano bang nangyayari sa inyo? Seryoso, si Clara ay kaibigan ko lang.
Sabi ng ating bida na sumi-senadorias ang kamay na parang sinasabi na ihinto ang maling iniisip. Ano ang? Bakit may karma points? Bakit? Bulong ng ating bida. Itigil mo na ang daldal at mag-impake. Sabi ng kanyang ama. Ano po? Sagot ng ating bida. Magbabakasyon tayo sa tabi ng dagat. Bakasyon ng pamilya at kasama natin si Clara. Sabi muli ng kanyang ama. Ha? Kasama nating si Clara? Sagot na nagulat at natuwa ang ating bida. Tatanungin ko po si Clara, at tiyak ko po na magugustuhan niya ang ideya ito. Sabi ng ating bida, ng sumunod na araw. Fair na, habang nakasakay na sila sa kani-kanilang kotse at naghahanda na itong paalis. Taisan magkita na lang tayo sa Daecheon Beach. Sabi ng kanyang ama, gusto naming pumunta doon kasama si Clara Ani. Sabi ng kambal, walang sense ang mga bata. Sabi ng kanyang ina, mag-ingat po kayo papa at naway makarating tayo lahat ng ligtas. Sabi ng ating bida, at nang habang nasa biyahe na ang ating bida, bakasyon na pero hindi man lang ako nakapaglaro. Kailangan ko magplano ng mas maaga, bulong ng ating bida sa kanyang isipan. Anong masasabi mo sa pamilya ko? Tanong ng ating bida kay Clara, mahal ko ito, napakabait nila. Sagot ni Clara, mahiyain si papa. Pero mas cute siya sa inaakala ko, si mommy naman ay elegante, bata pa ang kambal kaya Ani tawag nila sa akin. Clara, mayroon ka bang mapagkakatiwalaan mga senior sa kolehiyo? Sabi ng ating bida, ha? Sagot ni Clara, college senior, bakit? Kailangan mo ba ng staff sa company mo? Tanong ni Clara, oo, since the graduate ka sa economics department ng Chicago, I think it's be nice kung senior ka sa financial industry. Sa mga araw na ito, marami ang napipilitang magretiro dahil sa bunga ng financial crisis. Magbabayad ako ng pinakamataas na headhunter fee. Sa halip na profitable investment, talent sa pamamahala at talented. Ang pinakamahalaga, lalo akong umaasa na sila ay isang taong mapagkakatiwalaan at sumunod sa akin. Kung maaari sana, mas gusto ko ang mga matatanda na mas may koneksyon sa mga kabataan mas maganda pa kung may koneksyon sila sa American politics. Sabi ng ating bida, Daniel kung ganito ka katalented, para kang manager sa financial sector. Magkakaroon ka ng mataas na taunang sweldo. Sabi ni Clara, huwag kang mag-alala, bibigyan ko sila ng pinakamahusay na paggamot sa industriya. Wow, dapat i-recruit mo ako, at kung ako ay makakasama mo ay magiging maayos ang lahat. Sabi ni Clara, sorry, pero, bawal ang office romance, sagot ng ating bida. Kailangan ko ng talento na maaaring maging kamay at paa ko. Oras na para kunin ang pera mula sa hindi opisyal na account. Sabi ng ating bida sa sarili, at muli ay nagkonsentrasyon ito sa pag-drive. Hanggang sa sumapit sila sa beach, makikita ang ganda ng tanawin sa Daecheon Beach. Ang langit na kulay asul na may lumipad na ligaw na ibon. Habang si Taesan at ang kanyang ama ay nasa terrace na tatanaw sa overlook, sobrang ganda ng tanawin dito, sabi ng kanyang ama, pero naglakas loob ka na sabihin na magbabakasyon tayo ng walang reservation sa peak season. Sabi ng ating bida, well, dapat nagbakasyon ako, ito ang aking unang paglalakbay ng ating pamilya sa loob ng 10 taon. Taesan, paano ka nakareserba ng napakabilis? Wala silang mga kwarto na natitira, at ito ay isang luxury resort. Tanong ng kanyang ama sa ating bida, hahaha. Ako, sino ba ako? Hindi ba ako ang anak ang ama ni Jiang Taesan? Sabi ng ating bida, at bamulong ito thank you Secretary Yu. Samantala Sand Beach, walang tigil ang mga nagkakasiyahan doon may mga nagtatakbuhan naglalakad, maya-maya may mga kalalakihan doon na pawang napanganga ito at napahanga sa nakita nila. Wow! Sigaw ng isang lalaki, tumingin ka doon. Parang siyang isang diyosa, modelo ba siya? Nakita nito si Clara na ubod ng sexy. Wow, Ani, you're so pretty sabi ng isang kambal yun katawang mo ay kahanga-hanga sabi ng isang kambal. Kayo rin guys ang gaganda at sexy rin ninyo. Sabi ni Clara, papunta na si kuya. Sabi ng isang kambal maglaro muna tayo doon, habang si Clara ay naupo sa buhangin at pinaninod ang kambal. Samantala sa di kalayuan may grupo ng kalalakihan, habang nagteteleskop ang mga ito, oh. Ang ganda ng tubig ngayon. Sabi ng isang lalaki, Dong Sok,
Bata pa yung mga college freshmen na dinala ko kahapon, pinaghandaan mo rin ba sila? Sabi naman ng isang lalaki. Nakatutok ang lalaking may hawak ng telescope na tinawag na dongsok. Nakita nito sa telescope ang kagandahang ni Clara. Hindi ko pinaghandaan. At ibinaba nito ang telescope, ang cute niya, bulong nito. Dongsong, paano mo siya nakuha muling sabi ng isang lalaki? Sino tinutukoy mo? Sagot ni Dongsong, hehe, alam mo na yon. Yung junior sa paaralan. Ito ay si Bandeshek ang matalik na kaibigan ni Dongsong na apo ng media company ni Jokak Ilbo. Sino? Si Yeren ba? Oho, kasama ang nuance na iyon. Ano ito? Natapos na bang iyong relasyon? Kiki, sabi ng isa pang lalaki. Naghiwalay na kami at naiirito lang ako with this vacation as a luxury gift. Ayos lang, muling nag-telescope ito. Hindi pa ba sapat ang pagtataguyod ng kanyang ama, muli sabi ni Dongsong. Ang kanyang ama ay ang punong hukom ng hukuman tama ba? Sabi ni Bandeshek. Matapos ma-demote sa countryside, na-realize niya kung gaano nakakatakot ang mundo. Sabi ni Dongsong, ganun ba? Ang cute-cute ng babaeng yun. Sabi ni Bandeshek at umayos ito ng higa. Lumingon si Dongsong at, gusto mo ba siya? Ipasa ko siya sayo. Sabi pa nito, nawala ako ng gana sa pag-ungol mo. Hindi ako pinapayagan ng pride ko na mag-aral. Bitch, may balbas ka na, nasa school ka pa. Iyan ang sinasabi ko. I treated her well at ang akala niya totoong magpapakasal kami at magiging mag-asawa. Sa edad na 20 taong gulang pa lang ang bitch na iyon, pero gusto niyang mamuhay ng magaan at maranya. Parang ganun, mainam na ayusin ang mga bagay ng mabilis, dahil ang mga alipin ay may kanya-kanyang buhay na mga alipin. Ito naman si Choi Ji-young ang best friend ni Dongsong, anak ng isang multi-elected na miyembro ng parliament. Pamangking ng kandidato sa pagkapangulo ng oposisyon X. Ji-young, ang aking geezer ay gustong bigyan ng regalo ang iyong tiyuhin. Sabi ni Dongsong, ang nakababatang tiyuhin ko ba? Sagot ni Ji-young sabihin sa kanya na maglaan ng ilang oras. Sabi ulit ni Dongsong. Pero, kakandidato siya ng presidential election, masyado siyang busy para dyan Kiki, ang hirap niyang makilala diba? Sabi ni Dongsong, that goes without saying. Walang sinasabi, ang pamilya ko ay nagdesisyon na suportahan ang iyong uncle. Sabi Bandeshek kay Jin-young. I'd appreciate it kung ang Jokak Ilbo, ang pinakamalaking journalist sa Korea. Susuporta kami, salamat. Thank you all. Pag naging presidente ang tito ko, ibabalik ko ang binigay mo sa amin para hindi ka magsisi. Sabi ni Jin-young, habang umiinom ng beer si Bandeshek. Tignan mo sabi ni Dongsong at ibinigay ang telescope. Kinuha ito at tinignan ang tinutukoy ni Dongsong. Sila, ba talaga? Yun, wow, napaka-hotty niya. Oh, ako, kaya sa kambal hihihi, hindi alam ni Clara at ng kambal na may nagte-telescope sa kanila. Hindi ba alam ng mga ito na minors pa ang kambal, so, sino ang pupunta? Sabi ni Dongsong sa dalawang kaibigan. Hindi ba turn mo ngayon Dongsong? Ginawa ko na kahapon ang sa akin. Tama, edi pupunta na ko. Tumayo ito para pumunta kina Clara at kambal. Dito lang kayo malapit sa akin, I'll seduce her real ng mabilis. Pagyayabang ni Dongsong. Samantala sa kasalukuyan nasa dagat at naliligo sina Clara at kambal habang nagtatampisaw ito sa tubig dagat, kya Ani. Julie attack. Yes Ani, sabi ng mga ito habang tumitili. Haps, nahahati ko na dun ka sa tabi. Muli sigaw ng kambal, Ani. Hindi ko na kaya, pagod na ako magpahinga muna tayo sa paglalaro. Sabi ng isang kambal, Tara na muna, sabi ni Clara sige, sagot ng isang kambal. Naupo ang dalawa at tumuno sa dagat at ang isa naman kambal ay damapa ng patagilid. Few medyo nakakapagod magpatuyo at maglaro. Pero Ani, yung mga lalaki dyan. Papalapit sa atin. Nakita ko sila kahapon. Ngumingiti. Sabi ng isang kambal kay Clara, agad lumingon si Clara para makita nito ang tinutukoy ng kambal, Ani huwag mo silang tignan. Sabi ng kambal na parang natatakot ito. Ayos lang. Lagi itong nangyayari kapag pumupunta ako sa mga ganitong lugar huwag mo na lang silang pansinin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Clara sa kambal, maya-maya. Ito ay kamangha-mangha, nagulat si Clara sa nagsalita, humakbang ang lalaki at, katulad ng tatlong magagandang nandito,
okay lang ba kung maki-join kami sa inyo? Napansin ko na may pagkakapareho ang grupo namin ay 3 rin. Sabi ni Dong Song, ano? Join US. Sabi ng kambal. Ano ba? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Shut up, creepy ka. Bulong ni Dong Song. No. Sagot ni Clara na bigla naman si Dong Song na tinanggihan siya nito. No. Gusto lang naming maglaro, para sa aming mga sarili. Sabi ni Clara, huwag kang makaramdam ng pressured, hindi kami mga bad guys. Sabi ni Dong Song na ay zenenyes ang mga kamay sa pagtanggi. Nagstay kami sa special room ng resort. Pag nalaman nila kung sino ako, bulong nito. Kung gusto mo, maari tayong sumakay ng magkasama sa aking sports car at uminom ng alak. Sa tingin ko, masarap makilala ang isa't isa. Oh, have a good time. At tinalikuran ito. Ano? A good time. Nabigla ito sa pinakita ni Clara ugali. Hahaha, marahil ay hindi ka naniniwala sa akin. At ayoko sana banggitin ito, pero ang dad ko, ay ang CEO ng Ana Group. Sabi ni Dong Song, lumingon ang isa sa kambal at, ano ngayon? Gusto lang namin magpahinga ngayon, pwede bang umalis ka na, kamahalan? Sabi pa nito at pinagsalikop pa ang mga kamay nito. Napatingin si Clara sa isa sa kambal, na bahagya na pangiti ito. Ano? Pinapaalis mo ako, sabi ni Dong Song na nabigla sa sinabi sa kanya, at hindi ito makapaniwala. Agad sumeryoso ang mukha nito, maya-maya ay tumawa ito at humalaklak. Nabigla ang kambal pati si Clara ay napatingin din, sumeryoso ito at tumingin ng matalim. Kayong mga taong ganito ang treto sa akin. Mukha ba ako nakakatawa sa inyo? Sabi ni Dong Song, sino ka sa tingin mo si Ajushi? Gusto mo bang inisin kami ng husto? Ang kulit mo, napakaganda ba ng pagiging anak ng isang CEO? Para kang psycho, sabi ng isa sa kambal. Ano? Psycho. Lalong nagulat ang lalaki at neinsulto ito sa sinabi ng kambal. Agad nag-init ang ulo nito at agad susugurin ng sampal ang isa sa kambal, you fucking bitch. Sigaw nito.